Ano na nga ba ang tunay na kalagayan ng bansang Pilipinas? Yung nakaraang SONA ni BBM, hindi naman yun ang tunay na kalagayan ng bansa natin. Yun ang kanyang panaginip. Yun ang nakita niya sa panaginip niya. At yun ang dineliver niya. Ngayon, sinang-ayunan naman niya ng mga kasama niya na nananaginip rin. So, lahat ng binanggit niya, SONA ng panaginip yun eh. Hindi yun ang kalagayan ng bansa. Ang kalagayan ng bansa, nakikita, nararanasan ng taong bayan. Nanaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Para sa kaalaman ng lahat ng viewers at supporters, ano po ba ang gawain at plano ng UPI para sa grassroots ngayon? Napakagandang tanong, Miss Astra. Pero bago ko sagutin yan, meron na akong inutusan nalunurin sa baha silang lahat kapag ako nalunod sa baha. Nag-utos na po ako. Parang Nadinig na po ang kahinaan ng administrasyong ito. Ladlad na kung paano tayo ninanakawan ng mga walang hiyang politiko na pangunguna. Nang sabi nga ng atin niya, mula bata ay adik na siya. Tama! At hanggang ngayon, sabi ng atin niya, adik pa rin siya. Ngayon, magtataka pa ba tayo kung bakit nagkawindang-windang ang bayang ito? Ang nagpapatakbo ng gobyernong ito ay sindikato na. Adik sa kok, sabi nga ni Senador Amy Marcos, adik pa sa pera ng bayan. Mga salot kayong mga politiko kayo. Huwag niyong hintayin na masagad na ang taong bayan. Saan ka makakakita kung sino ang nag-iimbestiga, siya pa ang nakukulong. Kung sino ang mga magnanakaw na congressman at senador, sila pa ang huhusga. Anak ng teteng kayo! Hahayaan pa ba natin na patuloy tayong lapastanganan ng administrasyong ito? Hahayaan ba natin na ang mga anak natin at ang mga susunod na henerasyon ay magmamana sa mga kawalang-iyahan ng administrasyong ito? Mga bayaran na lang, bayarang congressman, bayarang senador, bayarang mayor, bayarang gobernador, at mga bayarang tools ang naniniwala sa presidenteng bangag na ito. Alam naman natin ang lahat ng krimen na nangyayari rito drug-related. Kahit sa ang sulok ng barangay, may adik at may droga na. Wala nang ligtas. Ultimo sa eskwelahan ng mga anak natin, may krimen na nangyayari. Bayang ko, hahayaan pa ba natin na mamuno
sa atin ang mga bangag na ito. Ayasin mo yan! Lusog na! Lusog na! Ako po ay naniniwala na darating na ang hinihintay natin dito ngayon. Ilang tulog na lang, samantalahin nyo na mag-jamming na kayo, mag-cook na kayo na mag-cook king dyan. Wala bang royal dyan? Gusto ko royal. Dahil ang taong bayan hindi na papayag na kami ay gagahasain nyo pa, lolokohin nyo pa, at gusto nyo pa, palakpakan pa namin kayo, pasalamatan pa namin kayo. Sugod na! Sugod na! Sugod Mga adik na lang Sugod na! ang tumatanggap ng ayuda ng gobyerno. Kaya nananawagan din ako sa mga mayor, barangay captain at mga congressman nating ito na sana mahiya na kayo, sumama na kayo sa taong bayan dahil ang taong bayan ang dahilan kung bakit kayo nandyan sa masarap ninyong buhay. Mga anak kayo, Jowa at saka si Abante! Ang kakapal na mukha! alam ko po Utang na nila! sa oras na to, Ayos! sila po ay nagmamatsyag sa atin. Bangag, ito para sa iyo. Si Bongbong Sa mga aloperos ni Bangag, ito ang para sa inyo. May kasama pang kadyot. Nagbabayad si Marcos! Kaya Mr. T, magpayot lang sa puwet! Alam Magkatabi niyo sila ho, mag-asawa! Utangin yung na mga nila! kampon Sa akin libre! ng ating Bangag na presidente, sabi ni Senador Amy Marcos. Ako ho, maniniwala ako dahil kapatid na mismo ang nagsabi. Karamihan nga sa atin, sa chismis nga, naniniwala eh. Dito sa kapatid, hindi tayo maniniwala. Gagahasain na naman po nila ang budget sa susunod na taon. 2 trilyon ang dagdag sa budget nating ito na nanakawin na naman nila. Papayag pa ba tayo? Paabutin pa ba natin sila? Tapusin na! Alam Lusog! nyo, kung matino lang sana sila ngayon na nasa palasyo, Hindi niya matino eh! ninervisin na sila. Pero ngayon, lulon na lulon pa rin sila. Kaya wala silang pakialam sa paghihirap at galit ng mga tao dito sa Liwasang Bonifacio. I-edit niyo yung sigaw ko ha. Alam nyo, wag